22% lang na mahigit 5,000 kumuha ng bar exams noong nakarang taon ang pumasa. Ang nanguna sa kanila, ang graduate ng University of the Philippines Diliman na si Nelson Pangan. Sa loob ng 9 na taon, ngayon lang muling nanguna sa bar exams ang UP. May report si Lia Manyalak del Castillo. 4 na letrang ikakabit sa pangalan, kapalit ng 4 na sangkatutak na oras sa pagre-review at matinding pagsusunog ng kilay. ATTY o shortcut ng attorney. Mula sa mahigit 5,000 kumuha ng 2013 bar exams, mahigit 1,000 lang ang pumasa. Ate! Congratulations to my brother, Attorney Christopher D. Pablicon. Congratulations! Ano pakiramdam ngayon? Sobrang saya ko pa! Thank you! Sobrang saya, hindi makapaniwala. Sa wakas, tapos na rin. Nanguna sa listahan ng graduate ng University of the Philippines Diliman, si Nelson Pangan na nakakuha ng 85.8% sa exam. Doble-dobleng karangalan daw dahil 2005 pa nang mag-number 1 sa bar ang UP. We really aimed for 100% this bar. Tsaka kasi syempre nandiyan na yung criticism na parang wala na, nalalaos na. Talagang pinilit namin na makasabay dun sa bar review skills ng ibang law schools. Kapwa UP graduate din ni Pangan ang isa sa mga nag-top 2 sa bar, si Mark Xavier Oyales na tubong Tacloban, Leyte. Ang tagumpay raw ni Mark, iniaalay niya sa mga kababayang nasalanta ng super bagyong Yolanda. Siguro I learned the concept of hope, no? From them, we should draw strength from each other. Ang nakatay naman niya sa ranking na si Diana Wilwaico mula sa Ateneo de Manila may payo sa mga nangangarap maging lawyer. Huwag kang mag-shortcut. Yun yung laging tinuro sa akin. Kung may reviewer dyan, tapos may libro, always choose the book. Kapag may cases, may digest, always choose to read the originals kasi there is no shortcuts in law school as in life. Sumunod sa ranking si Rudy Ortea ng University of Batangas. Pumapang-4 ang isa pang UP graduate na si Catherine Mopia at pang-5 ang graduate ng University of San Carlos, Cebu, si Maria Mercado Gephardt na 7 buwang buntis ng mag-exam. Actually, karon kay overwhelmed pa kay ko, but hopefully makapractice ko sa akong law. And God willing, one day, hopefully, kanang ma-appeal ko sa mga justices ba or framers ba of laws that can help make a difference ba sa Philippines, dali. Wala man sa top 10, agaw atensyon naman ang iba pang nakapasa sa bar dahil sa kanilang kakaibang pangalan. Isa sa kanila si Habeas Corpus ng University of the Visayas. Pangalan pa lang, tila nakatadhana na siyang maging alagad ng batas. Noong kudita po, lagi niya pong nababasa yung writ of Habeas Corpus. Kung tinanong ng nurse kung anong pangalan ng bata, napaisip yung papa ko kasi for 9 months hindi nila na-prepare yung name. Yung name ko po. Tapos nag-pop up lang po sa mind ng papa ko na, Habeas na lang. Ang isa namang passer, isang letra lang ang pagitan ng pangalan sa sikat na American singer. Siguro, college po yung namin yung surname. Siguro, isinapay na lang yung tatay na ginawa na lang Nat King. So ngayon po hindi na po singer si Nat King Cole, abogado na po siya? Siguro nga, saya. Kasi nakapasa nga, marami nga yung gusto maging abogado. Kaso lang siguro makuha, tayo, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makuha yung pinapangarap natin. Pasok din ang kambal na Lori at Lorin Pe ng San Beda College, pati ang anak ni Ilocos Governor Amy Marcos na si Ferdinand Michael Manotoc. Kabilang sila sa mahigit 22% ng mahigit 5,000 nag-exam. Ibinaba ang passing rate ngayong taon mula 75% naging 73% dahil nagpahirap daw sa mga examinee ang multiple choice questions. 20% ito ng exam habang 80% naman ang essay. Had there been no adjustment, had it been strict 75, 694 would have passed. That would have constituted 13.13%. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.